binuhat ko muna para pakita ko sa inyo. Nakarating na po ako dito sa house. Baba natin. O, diba? Ang kalat ng kwarto. Okay. Ito na po yung package ng orders. Coffee. Buksan natin. Ay, nakakahingal. Buksan natin. Ito po ay galing sa Sons Coffee. Galing kay Tita Sony. Nagtitinda ako nito. Ito ko bubuksan. Bubuksan natin. Bubuksan natin. Iyoko ko ng konti yung camera. Para makita nyo. Ayan. Iyoko natin yung camera. Ay, bakit ba ganun? Ayan. Ayusin natin. Ayun. Okay. Iyoko po natin ng konti. Ayan. Okay. Ayos. Buksan natin. Ito yung mga order na kape. Ayan. Para, ano, tatanggalin ko na ba yung aking, ay, itakpan man yung, ano, tanggalin na natin. Napagkainit po dito ngayon. Sobrang init. Masyadong mainit po dito sa Amerika ngayon. Springtime, hindi pa summer. Pero sobrang init na. Yan. Bukasan natin siya, ha. Ay. Sara-sara. Yan. Bukas natin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa akin. Sa akin. Sa iyo rin. Laban niya. Ay, yung ilalim pala na buksan ko. Ito na po. Yan. Sons Coffee. Ito yung 5-in-1. Yan. Tapos, ilan itong pack? Ilan ito? O, ito naman yung 7-in-1. Diba? Meron tayong 5-in-1, tapos may 7-in-1 na coffee. Asan pa? Ano ba ito? 5-in-1 pa rin. Ito baka ito yung 5-in-1. Puro 5-in-1. Ayan. Puro 5-in-1. Kaya muna. Meron ditong maraming iwan. Maraming. 7-in-1. Ito, 15-in-1. Herbal coffee. Ang sarap. Promise. Ako hindi ako nagkakape talaga kasi meron akong vertigo. Dati, nung nasa Philippines ako, meron akong severe migraine. Yung talagang hinihimatay ako sa sobrang sakit ng ulo. Na epilepsy kung tawagin nila. Ayan, ayan. Ang dami. Mga ano ko ito pa-order. Order na kayo. Masarap. Tapos meron din ako nito, yung Fit and Well. Ito naman, sa mga gustong magpapayat. Ayan, sa mga gustong magpapayat, masarap din. Sinubukan ko to. Ano yung epekto? Ilapit ko nga masyadong malayo. Baka hindi nyo ako nadidinig. Sinubukan ko itong Fit and Well. Itong Fit and Well. Ang sarap sa feeling. Nakakapayat. Saka, yung pagpupo. Yung pagtae mo ba? Parang smooth. Kasi constipated ako lagi. Alam niyo yun. Hi, Jocelyn Susan Villar. Thank you for watching. Hirap na hirap ako magpupo talaga. Tapos, tinry ko nga ako nabubuan. Sorry. Grabe nabubuan. Ayan. Tapos, tinry ko nga itong nung tita ko. Ayan. Matatay na siya. Ayan, matatay na siya. Tinry ko itong binibenta na to ng tita ko. Ayan. Tapos, pinatigin ko doon sa iba kong mga friends.
umukay sila. Ang nagiging halaga nito, dito sa Amerika, kasama yung package, medyo, syempre pagka, yung halaga sa Philippines, mura to eh. Magkano lang to sa Philippines. Pero pagka sinif mo to, papunta dito sa Amerika, syempre may madadagdag. Pero kung i-compare mo yung halaga nito, doon sa halaga ng mga nasa store na Filipino products, competitive to, mura pa rin siya. Kaya sabi ko doon sa tita ko, tita, padala mo na yung mga orders. Kasi ayaw na niya, kasi parang naaawa ba siya dahil yan ang mahal. Sabi niya sa akin, hindi. Sabi ko, basta padala mo. Kaya ito, pinadala niya. Ayan, teka. Ito yung 15 in 1. Ito yung 7 in 1. Asan yung 5 in 1? Ito. Ito yung 5 in 1. Ayan yung 5 in 1. Ayan. 15, 7, 5. Ayan, ayan yun. Ayan yun. Promise, hindi ako mapapahiya sa inyo. Ang sarap talaga. Hindi nakakahiyang ano. Ayan o. Ang dami o. Ay, ito yung presyo. Ayan o, tingnan nyo. Dami o. Diba? Dami order. Dami yan, order o. Kinuha ko yan sa post office ngayon. Fresh na fresh. Kadi-deliver lang o. Diba? Dami no. O, baba natin kahon. Ngayon, magkano yan? Ayan. Ito yung mga presyo. Grabe. Yung presyo niya, pagka i-compare nyo doon sa pagkakapadala, mas mahal yung padala kesa doon sa presyo ng produkto. Yan. Di ba? Oh, order na kayo. Promise, hindi nakakahiyang ibenta. Sabi ko nga sa tita ko. Kasi, hindi naman ako forever dito sa Amerika. Siyempre, dito sa Amerika, kapag bata ka pa, hindi pa naman nakakailangan. Ako ay 60 pa lang. Kung i-compare mo yung edad ko dito sa mga nandito, na mga nagtatrabaho, bata pa ako. Pero pag kinumpare mo yung edad ko doon sa mga nagtatrabaho sa Philippines, matanda na ako. Dito sa Amerika, as long as kaya mong magtrabaho, you can still work. Basta able ka pa. Hindi nila tinitingnan yung edad mo. Kaya lang, yung trabahong binibigay sa'yo, mas mababa yung sweldo. Pero okay na rin, hindi ba? So, kung ikaw, sanay ka sa kumikita ng maganda, tapos darating yung time, hindi mo na makukuha yung sweldong gusto mo, mag-iisip ka ngayon. Nag-iisip ako. Yesterday, o the other day, nagkaroon ako ng trabaho. Matagal ko nang kausap yun. So, nagkaroon ng emergency, tinawagan niya ako. Tapos, sabi niya, emergency lang, punta ka. Buti na lang, nakapag-train ako sa kanya one time. Grabe. Buti na lang, nagkaroon ng emergency call. Kasi, on the 23rd of May, sasalang na ako sa kanya eh. Ako na hinire niya, tatanggalin niya yung 3 caregivers eh. Kasi alam ko kaya ko yung job. Pero kahapon, at saka ng isang araw nung sumalang ako, dumating ako doon 5 in the afternoon. Tinawagan niya ako 3:30. So takbo ko agad doon. Hindi ko na kaya yung trabaho. Nung gabi pa lang, anong araw ba ngayon? Today is Wednesday. Nung gabi pa lang nung Monday, na-feel ko, hindi ko kaya. Kasi, ang usapan namin, yung trabaho mag-i-start ng 7 in the morning, mag-e-end ng 10:30 p.m. So, kaya ko maganda sweldo. Siyempre ako, hihanap ko malaking sweldo. Pero alam nyo ba, nung sumalang na ako doon, umpisa pa lang nahirapan na ako. Sabi ko, hindi, kaya ko to. Hindi naman ako nagli-lift ng walang ginagamit na machine. Buti nung gabi. Ang init ng ulo niya, upset siya doon sa ginawa ng isang caregiver na hindi pumunta. Tapos tumawag siya sa akin, emergency duty ako, nagpunta ako. Alam mo yon, na-absorb ko lahat ng galit niya doon sa caregiver na hindi pumunta. Yun yung papalitan kong caregiver sa May 23rd. Tapos yung usapan na 10:30 lang tulog na siya at matutulog na ako, inabot kami ng 11:33 ng gabi. Tapos, hindi pa ako nagdi-dinner noon. Ngayon, sobrang napagod ko, hindi na ako makahinga sa hingal.
Tapos, nasalo ko pa lahat ng galit niya. As in, galit na galit siya. Sabi niya, sorry siya ng sorry. Pero alam mo yun, nagsosorry siya sa'yo, hindi siya sa'yo galit. Pero galit siya, at ikaw yung kaharap niya, nagagalit siya dun sa caregiver na hindi pumunta. So, doble hirap mo, di ba? Hirap na loob mo, hirap pa ng katawan mo. Tapos, sabi ko, what time should I get up in the morning? Sabi ko. Sabi niya 7, okay. I'll set the alarm, sabi ko. Grabe, ako kasi yung first day ko sa trabaho, anywhere, any houses, any patients, ako ay hindi ba ako nakakatulog agad. Tapos, hindi ako nakakatulog agad. Sa sobrang pagod ko, hindi ako nakakatulog kasi ganun ako eh. Lalo kung unang day ko doon, ang lakas pang maghilik. Tipo, ang layo ko sa kanya, ang lakas-lakas niyang maghilik, humahagok. Tapos, yung lugar, ang init. So, asan ba yung electric fan ko? Ito, sabi ko sa anak ko, anak, email mo to sa akin. Padala mo, pinadala ng anak ko to. Ito yung nakatutok sa akin magdamag. Tapos, yung hating gabi na, medyo lumamig, so pinatay ko na. Alam mo yun? Hindi ka komportable dun sa lugar. Kasi worker ka. Kung ikaw kay worker, kailangan i-adapt mo yung sarili mo dun sa place. Tapos, ala akong tulog the whole night. Pinipilit ko matulog. Uminom na ako ng pampatulog. Hindi pa rin ako pakatulog kasi ganun ako talaga. Ina-expect ko, pagdating ng morning, after ko siyang matrabaho ng 7, siguro maybe 2 hours na trabaho, makapagre-rest ako. So, nung sumalang ako ng alas 7 ng maga, ala ng pahinga. Tapos sabi ko, I cannot do this anymore. Sabi ko, what? Sabi niya, I cannot do this. Kasi ang akala ko, gagamitin ko yung Hoyer lift sa kanya sa pag-angat from bed. Dadaling ko siya ng Hoyer lift. Yung Hoyer lift, yung machine yung bumubuhat sa pasyente kahit gano'ng kabigat, kayang-kaya ko eh. But gagamit ako ng Hoyer lift. Nailagay ko siya sa bed using Hoyer lift nung gabi, nung umaga. Ang daming seremonyas. Iro-roll ko siya sa bed na 80 kilos siya. Tapos, kasi nung gabi, sabi ko, let us not remove the sheets of the Hoyer lift. No, I don't sleep with Hoyer lift sheets. Sabi niya, di tinanggal ko. Sabi ko po siya, pag ito tinanggal ko to, bago ko tanggalin, ikakabit ko to sa umaga para maigalaw ko siya. Pinatanggal pilit, so tinanggal. So sabi ko, ikakabit ko muna yung Hoyer lift sheets para maigalaw ko siya. Ayaw. Ayaw. So, no choice. Sabi niya, okay, roll me in bed. Oh my God, 80 kilos, dead weight, igagalaw mo. So, I tried, naigalaw ko, kasi may technique naman. Tapos, tinuturuan niya ako. Kaya lang yung tinuturo niya, hindi ako komportable, kasi hindi yun yung I don't know kung gusto kong pahirapan ito. O, sabi ko, can I do it by myself? Don't teach me how. Tapos, sabi ko sa kanya, kaya ko naman. Kaya lang, let me do it by myself. Ang kulit. Diba? So, ginawa ko yung trabaho base sa gusto niya. Nahirapan ako. Sabi ko, no. This work I cannot do. O, dito mahimik. Kasi ako nga yung papalit doon sa mga caregivers eh. Tapos, nung biniling ko, hindi ko na maibalik. Biniling ko, nakasubsub sa kama. Hindi ko na maibalik. Ngayon, kailangan kong pumunta doon sa kabilang side ng kama para itutulak siya pabalik. Sabi niya, no, don't do that to me. hindi ako makakita. Balik ako ulit doon sa gilid. Hinihila ko pabalik na gano'n eh, para lumatag uli sa kama eh. Parang mapupugto yung hininga ko. Naramdaman ko yung likod ko. Sabi ng likod ko, parang gumanon. Biruin mo ha, itinulak mo yung 80 kilos, sabihin mo ng isang kabang bigas. Isang kabang bigas, 50 kilos lang eh. Yun, 80 kilos. Naka-dead weight, igagalaw mo yung legs, malagyan mo style, saka mo tutulak na gano'n. Nung itinulak kong gano'n, sabi ng likod ko, parang, na gano'n ako, tapos, hihilahin mo pabalik. Ibabaliktad mo gano'n yung 80 kilos na bigas. Hindi ba? Parang, oh my God, ako yata si Wonder Woman, ako na yata kung may Superman, ako si Superwoman, no, di ba?
So, naramdaman ko talaga crack sa likod ko. Nung gabi, ang gumanon ako nung gabi. Tapos, nung umaga, 2 beses, tinulak mo, tapos gano'n. Hindi pa yon. Sabi ko, can I rest? Tapos, can I drink water? Uminom ko ng tubig. Nung lumalakad ako palabas ng kwarto, nagpunta ako ang kusina, ay umiika na ako eh. Kasi meron akong injury sa likod. Kaya nga, ang lagi kong tanong doon sa pasyente, can I use Hoyer lift? Are you using Hoyer lift? Pag sinabi nilang oo, so panatag ako. Pero, yung tatanggalin mo yung Hoyer lift sheet, yung parang panlagay dito at saka panlagay sa legs, it's a no-no, hindi ka kaya. Tapos, pinagmamasyan pala niya ako, what happened to you? I injured my back, sabi ko sa kanya. Oh no, oh yes, sabi ko sa kanya. Kasi nga, you don't want me to use the Hoyer lift sheet. You took it off. You asked me to took it off. Sabi ko nga, pinaalis mo yun sa akin. Ngayon, tapos, hindi ba yun? O di pagbalik ko, nakainom na akong tubig, nakatihaya na. Okay, do the exercises. Oh my God, may exercise. Imagine, caregiver ako, hindi ako physical therapist. Siya package deal. Package deal siya. Tapos, pinagawa niya sa akin mga exercises na sinend niya sa akin through pictures. Yun pala yung routine. Ang intindi ko doon, yung mga exercises na ginagawa yun ng physical therapist. Sa sobrang tipid niya, lahat pala pinapackage niya doon sa caregiver. So nagawa ko yung exercise. Ang bigat. Talaga naman, sabi ko, it's a no-no, nahihilo na ako. Sabi ko, can I rest? Sabi ko, okay. Tapos, yung exercises niya may bilang. Merong 1 to 10, merong 1 to 20. Nabobo ko sa pagbilang. Ang ginawa ko, yung 1 to 10 na 10 times, at yung 1 to 1 to 20 na 10 times, naging bobo ko. Yung 1 to 5, okay bilang ko. Pagdating ng number 6, number 9 na ako. Nag-i-skip counting na ako kasi kailangan kong matapos yung numbering. Tapos sabi niya, loud your voice. Sabi niya, okay, naku, habang bumibilang ako, pinalalakasan niya. Pag humina ako, tumatalon na ako. What number now? What number are you in now? Sinasabi ko nga, dinadaya ko na. So, suma total, hindi ko talaga kaya. Eto pa. After the exercises, ang tagal-tagal, ang dami-dami. After the legs, yun namang arms. Nung sa legs pa lang, sumusuko na ako kasi hindi na ako talaga halos makayuko. Hindi na ako makadiretso, nakayuko na lang ako. Yung trabaho sa kanya, more on nakayuko. More on nakayuko kasi gagalaw mo siya, ililift mo siya, i-exercise mo. Pagdating doon sa kamay, gulapay na ako pero pinilit ko pa rin. Tapos nung nakita niya ako, sabi niya, what is happening? I cannot do the job. I'm exhausted, sabi ko. I broke my back. Sabi ko, I hurt my back. It feels like I broke something. Sabi ko gano'n. Hindi siya kumibo. Tapos, sabi niya, call this. Tinawagan ko. Kinausap niya. Nung dumating, nung hindi pa dumadating, sabi niya, can you do it? No, I cannot. Sabi ko kagad. Can you do? No, I cannot. Sabi kong ganun. Let us wait for your caregiver to come. Because I cannot do it anymore. Sabi ko, I hurt myself. Sabi ko, helping you and doing the job. I cannot do this job. I will pay you like this. No. Add more. But still, I cannot accept it. Even if you increase it, more, no. I still wanted to leave. Sabi ko. Nung dumating yung caregiver, pinapanood pa ako. Akala niya, tuloy pa rin ako na magtatrabaho sa kanya sa May 23rd. Hindi niya alam, nakapag-decide na ako nung umaga na yon, hindi na ako babalik. Tapos, sabi niya, okay, watch, pinanood ko. Tiya, hindi ka lang pala caregiver doon, hindi ka lang physical therapist, ikaw pa ay makeup artist. Tapos, hairdresser ka pa rin. Alam mo yun? O, di ba? Idinala sa CR, pinaliguan. O, di okay, pinapaliguan. Pagkatapos nun, minake-upan. Pagkatapos make-upan, na pagkatagal-tagal, inayusan ng buhok.
Inabot niya kami ng 4 na oras eh. Pagkatapos ko siyang i-exercise, sabi ko, I cannot do it. Gustong gusto ko umupo habang pinapanood sila kasi ang sakit-sakit na ng likod ko. Talagang gusto ko, kailangan ko nang maupo. Nakita niya, naghahanap ako ng upuan. What are you looking? Something to sit? Sabi ko nga, no, you cannot sit down. Sabi niya gano'n. Just stay standing there. Sabi ko, sabi ko, sa isusin ko, kaganto. Sa lista. Sabi ko, yun. Tapos nakita ko yung caregiver. Grabe, oh. Sabi ko, kung ang edad ko ay 30, kaya ko yung ginagawa niya. Sobra. As in, sobra yung ginagawa ng caregiver. Sabi ko, you're 33. Sabi niya, can you do the job? No. Why? The difference between us was, you're 33 and I am 60. Sabi ko, if I were 33-year-old like you, I can still do that. Pero doing that, at my age, 60, no, I cannot do the job. Sabi ko sa kanya, ay, grabe. Alam mo yun yung, paano ko ba ipapaliwanag yung ginawa ng caregiver? Yung caregiver, ang gusto ng pasyente, hard lahat. Hard ang hilod. Hard ang hugas doon sa private parts. Tapos, yung singit niya, grabing kutkutin. Tapos, talaga na hard. Tapos, yung pagpunas ng mga kung ano-ano sa mukha, hard pa rin. Puro hard. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, I need to do this for the money. Can you do this? No. Sinabi ko na naman, the difference between us, you're 33 and I'm 60. You're 33 and I'm 60. Maybe if I were same as your age, I can still do that. But I am 60. I can do and use machines. But lifting her 80 kilos by myself, sabi ko sa kanya, if I wanted to die, I will still work for her. But I don't want to die. Diba? Grabe. Tapos, after nun, inayos yung makeup, inayos yung buhok. Ngayon, dadating yung tingnan nyo, dadating yung mag-aayos ng buhok niya, pero pinaayos niya yung buhok sa caregiver. Ano ba? Tapos, guguluhin uli nung hairdresser yung buhok niya, pero pinahirapan mo na yung caregiver, hindi ba pwede pagpahingahin naman yung caregiver, di ba? Grabe. Oh, hi, Puring Marcelo. Thank you for watching my classmate, my friend. O, di ba? Tapos nung sabi nung caregiver, are you staying? No. Narinig ako ng pasyente. Why? Why don't you want to say? Oh, because we agreed on the 23rd of May that I will be starting 23rd of May here, and then I'll work for you onwards, and you're gonna terminate all of them. Alam nyo na, di ba? Blah, blah, blah. Ganun ko na, baka hindi ako pawalan, baka hindi ako bayaran, di ba? Tapos sabi niya, you can stay now, you can start now. Hindi nila ako napigil. Sabi kong gano'n doon sa caregiver, no. We agreed on the 23rd. I honor the schedule. Pero ang totoo, ala ng balikan, ayoko nang bumalik. Nung paalis na ako, nakita niya ako, umiika ako kasi ang sakit ng likod ko. Nun daw nag-umpisa siya, sabi ng caregiver, kasi nakita niya ayoko nang bumalik Ganon din daw ako. Masasanay din daw ako. Inulit ko ulit. The difference between us, you're 33 and I'm 60. Anong difference yon? Big difference. I'm old, you're young. Sabi ko sa kanya, di ba? Ano kayang gawin ng isang 60? Di ba? Pero sabi ko sa kanya, if only she is willing to use the Hoyer lift, I can stay. But she doesn't want me to use the Hoyer lift in bed. That could be my big problem here.
And that can be the cause of my, siguro ka ako, sabi ko, yun na yung last ko magiging trabaho. Tapos, imbalido na rin ako, diba? Kaya nga sabi ko nga doon sa mga anak ko, pinakita ko kasi sa manugang ko, sabi kasi ng balay ko, nakita ko yung mga text nila sa akin bakit si Balaeng dyan hindi yata tinitingnan yung mga post, sabi gano'n, nakikita ko kasi doon sa notification, kasi ko na nababasa yung iba, nakatingin lang ako, paano ko makaka-answer sa kanila, hindi nga ako makagalaw, hindi na ako kumain ng dinner, so sobrang hirap. Tapos, nung hindi pa ako masyado nahihirapan, tumawag yung manugang ko. Mami, asan po kayo? Sabi po ni Mama, ba't di pwede yung sinasagot yung ano? Dito ako sabi ko gano'n. Kumusta po dyan? Pinakita ko yung yung place. Nasa 37th floor ako. Tapos, pinakita ko sa kanya yung labas. Mami, ang taas po pala. Oo, 37th floor ako. Tapos ako, hanggang 56th floor to. Tapos, pag dumungaw ka, makikita mo na dagat. Katabi namin dagat. Tapos, yung nakapaligid sa amin, mas mababa sa amin yung mga buildings. Sabi niya, hindi po ba kayo natatakot? Nung una nga kakapunta ko dito, nahilo ko Uminom lang ako ng anti-hilo Tapos, buti po di kayo nahilo niyan. Uminom din ako. If you wanted to work, hindi naman ako choosy. And if you wanted to earn big money, you will accept hard jobs. Kaya lang, dapat isaalang-alang mo rin pala yung health mo, yung age mo, di ba, no? Nung sinabi ko sa caregiver kahapon, I'm 60. No, you don't look 60. Siguro nga, sabi ko. Pero I cannot deny the fact na I'm 60 and you're 33. You cannot compare the way you do the job and yung kaya kong gawin. Ayaw niyang, tapos sabi ng caregiver, ayaw nga niyang gumamit ng Hoyer lip sa bed. Then, that's the main reason bakit hindi ko tatanggapin yung job. Ayaw niyang gumamit ng Hoyer lip sa bed. I cannot do the job, sabi ko. But, if she is willing to use the Hoyer lip in bed, tapos, hindi siya masyadong masungit during the exercises, maybe I can do the job. Ang naging problema ko talaga doon yung rolling sa bed Nahiga sa bed, ang 80 kilos, tihayang-tihaya, dead weight. Tapos, ang gusto niya, i-roll ko siya papunta sa left, i-roll back ko siya papunta sa right, without using anything. Yeah. Ito, masakit yung yung likod ko. Tapos, hindi ako makahinga kahapon. Uminom lang ako ng 2 500 mg na Tylenol. Yung Tylenol, dito sa Amerika, malakas yun I-compare mo yung isang Tylenol na 500 mg dito, 1,000 mg ng pain reliever sa Philippines. Dalawa yun, so 1,000. Kung ikakategorya mo yun sa gamot sa Philippines, 2,000 mg na pain reliever sa Philippines din. Uminom ako every 4 hours, kaya lang ako nakakabangon. Pero still, gumagamit ako ng binder. Kaya lang ako nakakabangon. Sabay gamot. Every 4 hours, pagka nawala na epekto ng pain reliever, sakit na may likod ko. So, sino na damage? Yung pasyente? Hindi Ako. Kaya nga sabi ko nga gusto kong kumita. Pero gusto ko pang mabuhay. So, ang naisip ko, I closed the door doon sa trabaho na yon. Before May 23rd, magme-message ako sa kanya. Tapos sasabihin ko, I cannot do the job. Find someone bago mag 23rd kasi I cannot do it anymore. Pamamatay. Ayoko pa. Ang nalaman ko lang kasing information doon, umaalis yung mga caregivers niya kasi pinapaalis niya. Hindi pala ganon. In my own, yung conclusion ko doon hindi ikaw ang nagpapaalis sa caregiver mo.
ikaw ang iniiwanan ng mga caregivers. Kasi nasabi niya sa akin, pinaalis niya, hindi sila umaalis, iniiwan ka nila. Ang reason, you're mahirap hawakan. Sadista ka. Hindi, kasi hindi natin malalaman yung truth, yung truthfulness, hanggat hindi natin nasusubukan. Sabi nga ni Maricel, ganito yan, masungit. Lang na sabi ni Maricel nun, masungit daw. Sabi ng mga mga caregivers na pinadala niya doon. Ngayon, dadagdagan ko sinabi ni Maricel, hindi siya masungit, siya ay mabagsik. Siya ay bully. Ganun na siya, bully pa siya. Tapos, higit sa lahat, matikat. So, yun yung experience ko doon. Tapos, I closed the door. Tapos, ang hiling ko lang kay God, sabi ko, give me yung trabaho na still carry ko pa. I still wanted to be a caregiver, kaya lang, I am more on focusing doon sa gusto ko talaga. Gusto ko business. Sabi ko nga, one day, at a time, i-step ako. But I will still be a caregiver. Pero I will do some steps on looking doon sa gusto ko na business. Gusto ko business talaga eh. Pero siguro dahil nag-i-enjoy ako ng pagiging caregiver, so hindi ko tinitingnan yung aspeto na yon. But now, I'll gonna mix. I can be a caregiver and at the same time, I will do business. So, I started with the kape. Diba? Tapos, sabi ko sa tita ko, when I retire, siguro 5 more years to 6 more years para makumpleto ko yung units kailangan dito sa Amerika. And then, I will do business with my tita. Kasi, when I was in the Philippines, I am selling this. Hindi pa ito yung sinesell ko, Meliwil lang. Pero this time, sabi ko sa tita ko, when I retire, I will join with your business. Siguro magpo-focus ako doon. Yung pagiging madaldal ko, banatan natin yan, di ba? Parang ganon. Pero for the meantime, I will ask you to order from me this coffee, herbal coffee, 15 in 1, 7 in 1, and what else? Ito ba isa? Ito isa. Isa. Ito. Yung 5 in 1. Yan. Yan. 7, 5, 7, and 15 in 1. Do you have epilepsy? Hindi ka pwede mag-coffee. Safe ito. Do you have vertigo? Hindi ka rin pwede mag-coffee. Safe ito. Do you have cancer? Maraming bawal sa'yo, safe ito. Do you have high BP? O kung anumang mga sakit? Like kidney, stones, kung ano-ano? Okay ito, safe na safe. Diabetic ka ba? Safe ito. Kung gusto mo siyang inumin, dagdagan mo lang ng konti ang water, panalo ka pa kasi ang dami mong kape. Pero, kung gusto mo ng tama lang yung tamis, kunin mo yung tamang sukat ng tubig. Diba? Ganun lang yun eh. Ngayon, maraming adjustments na pwede tayong gawin. Marami tayong pwedeng sabihin sa iba. Pero still, yung katotohanan ng buhay, the way you handled it. Kung paano mo to i-enjoy, it depends on you. Ito yung kape na masarap lagyan ng yellow. Naiko-compare ko to sa Starbucks. Naiko-compare ko siya. Ito yung murang version ng Starbucks coffee. Ito yung murang version. I have ano na nga ba yung kapeng nasubukan ko? McDonald's coffee ba yun? O ano ba yung coffee na yun? Hindi ko na maalala. Kasi hindi nga ako mapagkape. Nagkakape lang ako pag ibinili ako ng pasyente ko. Kasi libre. Pero me, bibili ng coffee is a big no. Pero this time, desidido ako. Ito sa mga kape na to. Diba? No? And I am dreaming of having this na free. Why? Kasi magbebenta ako. Pag nagbenta ako, syempre, malilibre na yung kape ko. Kasi kikita ako, di ba? Kaya po, ni-encourage ko kayo. Try this. Son's Coffee. May 5 in 1. Kasi 7.
7. Wala na naman. Ito. 7 in 1 and 15 in 1. O, diba? Hindi ako mapapaya. Hi, Maria Ruela Alejandro. Hi, my friend. O, diba, no? Sabihin natin na tayo ay may edad. Yes. Pero still, meron tayong time to enjoy our life. Yung nai-enjoy ng mga younger generations, kaya pa natin yon. Ang pagkakaiba lang is the moves. Oh, medyo mabagal na tayo, medyo maingat na tayo kasi natatakot tayong magka broken bones. Di ba nabalian? So, yun. Itong video na to, sisend ko doon sa tita ko na para makita niya na pinagpaplanuhan ko siya. Tita Sonny, pinagpaplanuhan kita. Pag-retire na ako, pupunta ako dyan sa'yo. Magbibenta ka uli. Kunin mo akong partner. Yun, prepare for your retirement. Do not just stay there, waiting for nothing, di ba? Prepare something for your life. Kasi life is short. And kung gaano yun ka-short, hindi natin alam. What is important is, hindi ibang tao ang pwedeng magsara ng pinto. Hindi lang ibang tao ang maaring magsara ng pinto ng opportunity. Ikaw din. Pagka madadamage yung ikaw because of the opportunity na nandyan sa harap mo, talikuran mo. Kaya ako, tinatalikuran ko yung trabaho kahapon. Sabi ko sa kapatid ko, tsaka sa mga anak ko, it's a big no. Mag-ship ako sa iba, hahanap ako ng iba. Yung okay pa sa age ko, hindi ba? Tapos, pag sinara mo yung pinto, dumungaw ka sa bintana. Di ba ang bahay, isa lang ang pinto, maraming bintana. So, maraming opportunities. Ganun ko lang tinitignan yung buhay. Kasi, kung magpo-focus lang ako dun sa isa, dahil yun lang yung available, tapos sasama yung loob ko kasi I cannot do it anymore, or else mamamatay ako, yung maliliit na bintana na nasa loob ng isang bahay, gagamitin ko yan. Para makita ko, gaano ba kaliit yung bintana at ano ba yung meron doon sa labas ng bintana. Gaano kaliit na opportunity. Baka yung maliit na opportunity na yun, tumubong lumaki. Di ba? Tutubo pala siya at lalaki. Ganun lang yon. I spoke with my son and with my daughter-in-law, my sons, dalawa. Tatlo pala, tatlo sons ko eh. I spoke with them, telling, ito yung scenario ko ngayon, ito yung condition ko ngayon, ito yung iniinda kong sakit ngayon. Simply because, naging gahaman ba ako dun sa offer? Hindi. Gusto ko lang yung malaking sweldo. Pero hindi na pala yon. Hindi ko na pala kaya yon. So, sabi ko sa kanila, mag-ship ako dun sa plan B. I have plan B. Tapos sabi ko sa kanila, let us pray. Let us help each other para magkaroon ng maganda yung mga pinaplano at yung mga kung ano yung meron. Kung ano yung meron ka, pagyamanin mo muna. Baka yun lang talaga yung hinihintay na time para mag-focus ka doon sa kung ano yung meron. Kasi minsan, nanineglect natin yung meron eh. Di ba? Bara-barabay tayo. Okay lang, kumikita naman. Pero hindi mo alam. Itong hindi mo pinapansin, in-nurture mo lang, i-cultivate mo lang, lagyan mo lang siya ng pataba. Lagyan mo lang siya ng tamang nurture, tamang pagmamahal at tamang pag-aalaga. Mag-grow yan eh. Kasi, ayan na siya. Waiting for your attention. Hindi mo pinapansin kasi you're busy wandering around. Libot ka ng libot. Yung isip mo, libot ng libot. Hindi ka nagfo-focus. Maybe this time, we all need to focus. Hindi lang yung leader ang magpo-focus at i-guide yung members.
all the members, together with the leader, must focus. Tapos, magkaroon ng division of labor. Di ba? Yun yung pinaka-importante doon. Kasi pag nakalimutan mo, yung division of labor, yung hati-hati tayo para maganda ang maging achievement, ang maging result ng isang bagay. Di ba? Yun yun. Family is family. Sabi ko nga sa inyo, ngayon magkaaway ang magkapatid. Huwag kang sasawsaw. Kasi pag sumawsaw ka sa away ng magkapatid, paano kung magkaroon ng milagro, magkabate yung magkapatid? Dead ball ka. O diba? Salamat sa sa panonood. Thank you for watching. At saka sana yung mga makakapanood nito, makita nila ano yung dapat isara at ano dapat buksan. Isa lang ang pinto ng bahay, pero maraming bintana. Marami kang sisilipan. Marami kang masisilip na oportunidad. Hindi ba?